Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala qaidil gurril muhajjalin Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid ay dadako na po tayo sa bab fil hayd wan nifasi wa fihi masail. Ang pintuan po ng dugo, sanhi ng regla o sanhi ng panganganak. Ika nga, yung paglabas po ng dugo ng mga babae dahil sa buwan ng dalaw o dahil sa panganganak. Ang babae po mga kapatid, nagsisimula po talaga ang regla nila ay kumbaga sa loob ng edad na 9 na taon ay hindi pa po nagre-regla ang babae dyan. Yan po. Si Aisha radhiyallahu anha sabi niya, "Idha balagatil jariyatu 9 sinin fahiya imra'atun." Kapag umabot na ang babae sa 9 na taon, siya ay babae na. Ika nga, bago ang 9 na taon, bago ang edad na 9 years old, ay hindi pa po siya matatawag na babae na. Ibig sabihin sa edad na 9 below, ay hindi po nagre-regla ang babae. Yun po ang nabanggit dito sa libro, na hindi daw nagre-regla ang babae, hindi pa dumarating ang regla niya sa edad na pababa sa 9 na taon. At ganoon din po, nagmiminopause na ang babae sa loob ng edad na 50 taon. Kapag umabot na ang babae sa edad na 50 years old, hindi na po yan magre-regla. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, "Idha balagatil mar'atu 50 sana, kharajat min haddil haid." Kapag umabot na ang babae sa edad na 50 years old, ay hindi na po daw yan magre-regla. Ano ang pinakamababang bilang ng regla na pinakamababang araw na darating sa kanya? Wala pong pinakamababa dito. Kundi babalik po ito kung ano po yung nakasanayan po ng mga kababaihan. At ang pinakamatagal, ika nga, o pinakamadalas na regla ng mga kababaihan ay 6 hanggang 7 araw po. Ayon sa hadis ni Himna bintu Jashin, "Tuhidi fi ilmillahi 6 ayamin o 7 ayam." Magregla ka sa kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, 6 na araw o 7 araw. Thumma tasili wa salli 24 yawman. Pagkatapos maligo ka at magsala ka sa 24 na araw mula sa buwan, o 23 na yawman, o kaya 23, ibig sabihin 7 araw po ang regla mo, at 23 ay pagsasalahan mo na. Ano ang mga bawal sa babae na may regla? Ano ang bawal sa babae na may regla, o may dalaw, o kaya ay may dugo sanhi ng panganak? Bawal sa kanila na makipagtalik sa ari. Pwede lang halik-halikan ng asawa, pero bawal na galawin ang kanilang ari. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fa'tazilu nisaa fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yathurn." Iwasan ninyo na makipagtalik sa mga kababaihan kung sila po ay may mga regla o may mga dalaw. "Wa la taqrabuhunna hatta yathurn." Huwag kayo makipagtalik sa kanila hangga't sila ay maging dalisay. At ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Isna'u kulla shay'in illa nikah." Gawin na ninyo lahat ng gusto nyong gawin sa inyong mga asawa maliban sa pagtatalik. Pangalawa, na bawal sa may dugo sanhi ng regla at panganganak, bawal silang hiwalayan. Bawal sa kanila ang talak. So si Umar radhiyallahu anhu, nung hiniwalayan ng kanyang anak na si Abdullah, ang kanyang asawa, ay inutusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Umar, na sabi niya, "Utusan mo ang anak mo na yan, falyuraji'ha." Balikan niya yung asawa niya kasi invalid ang kanyang hiwalay sa kanyang asawa. So, bawal na hiwalayan ang asawa sa panahon na siya may regla. Pangatlo, bawal sa babae na magsala. Bawal sa babae na magsagawa ng dasal o pagsasala. Pero yung magdudua, pwede po silang magdua o magdhikr o umalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, bawal sa kanila mag-fasting. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa ihdakunna idha hadat lam tasum wa lam tusalli?" Qulna bala. Hindi ba't ang isa sa inyo kapag may regla ay hindi mag-aayuno at hindi magsasala? Sabi nila, oo. So, hindi sila magsasala at hindi mag-aayuno kapag sila may regla. Pero yung sala ay hindi nila mababayaran, at matatalakay natin kung ano lang yung babayaran dyan ayon sa opinion ng ilan sa mga ulama. At yung fasting, babayaran nila pagkatapos ng Ramadan. Panglima, ay kinakailangan niyang bawal din sa kanya magtawaf. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Aisha, "If'ali ma yaf'alul hajj ghayr an la tatufi bil bayti hatta tatuhri." Gawin mo na lahat ng ginagawa ng mga nagsasagawa din ng hajj, maliban lang na hindi ka pwede magtawaf. At pang-anim, bawal sa kanya na hawakan ng Quran. Ito po ang pananaw ng karamihan sa mga sahaba. Okay? Pero sa totoo lang po, wala pong dalil. Wala pong katibayan na bawal sa kanilang bumasa ng Quran. Wala pong nabanggit na hadith na malakas na bawal na basahin ng babae ang Quran. Pwede po sila magbasa ng Quran. Huwag lang pong hawakan. Pang-pito po, bawal po sa kanila
yung may dugo sa hinang regla at panganak na hawakan ang Quran, sabi ng Allah, la yamassuhu illal mutahharun, hindi pwedeng hawakan ng sino man ang Quran maliban sila ay dalisay. Pangwalo, bawal sa kanila na pumasok at magtambay sa masjid. Okay, bawal sa kanila maliban kung dadaan lang. Ano yung mga obligado sa may regla? Obligado sa kanya ang maligo. Pagkatapos ng kanyang regla, maligo na siya. Pangalawa, siya ay isa ng ganap na dalaga. Ibig sabihin, obligado na sa kanya ang lahat ng inobliga ng Islam. Pangatlo, magkakaroon na siya ng idda kasi may dugo na siya, may regla na siya. Magkakaroon siya ng idda ng regla. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ang mga hiniwalayan ng mga babae ay mananatili sila sa loob ng 3 quru, 3 regla. Pag hindi binalikan ng kanilang asawa, ay pwede na silang tumanggap ng ibang asawa. Pang-apat, kinakailangan ay bara'atur rahim, mapatunayan na hindi siya buntis sa pamagitan ng pag-check kung may regla o wala. Dito, may karagdagan dito na paalala ng ating lupon ng mga ulama na kapag ka ang babae ay naging dalisay na siya bago lumubog ang araw, papalitan daw niya, magsasalalo siya ng duhur at asar. Isasagawa daw niya yung duhur at asar kasi nanatili pa daw na obligado sa kanya yun. Ganun din pagka bago sumikat ang pajar, bago pumasok ang pajar, ay obligado daw sa babae na ito na palitan niya ang Maghrib at ang Isha. Ito daw ay pananaw ng karamihan sa mga ulama ni Imam Malik, ni Imam Shafi'i at ni Imam Ahmad bin Hanbal. Ito ay pananaw ng ilan sa mga ulama. May pananaw na hindi na po naobligahan. Akalun nifasu aktharuhu, ang pinakamababang bilang na panahon ng pagdudugo ng bagong silang ng kanyang anak. Walang pinakamababa, siyempre, pero ang pinakamahaba na araw nito ay 40 araw. 40 araw at ito po ay sinabi po ng sinabi wa ajma ahlul ilmi min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ala anna an-nifas tadaw salat 40 yawman. So kapag 40 araw na hindi naputol ang kanyang regla ay hindi siya magsasala. Pero kung dalisay na siya at malinis na siya bago makumpleto yung 40 days, so maligo siya at magsasala na. Si Salama radhiyallahu anha, sabi niya, kanat nufasa ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam tajlisu 40 yawman. Yung po mga babae na may mga bagong panganak ay hindi sila nagsasala sa loob ng 40 araw. Yun ay kung hindi naputol ang dugo nila. At dadako tayo ngayon sa dugo ng mustahada. Yung pong dugo na sakit, hindi na napuputol. Kapag ka ang regla ng babae ay hindi na po naputol, sa loob ng 15 days, maligo na po siya. Pero hanggat hindi pa nakukumplito ang 15 days, at ito pong pananaw ng karamihan sa mga ulama, pagka hindi naputol ang kanyang regla sa loob ng 15 days, maligo na siya at magsala, magnapkin, kahit na may dugo. Ngayon, paano ang kanyang buwan ng dalaw? Kasi hindi na napuputol eh. May 3 paraan. Tandaan niya kung ano yung nakasanayan niya. Kung ano yung nakasanayan niya, pagdarating yun, kasi bagong labas lang naman yung dugo na hindi napuputol, halimbawa, buwan-buwan, first week of month, doon dumarating ang kanyang regla, so hindi siya magsasala every first week of month. Kung mayroon siyang regular na regla dati. Kung wala naman, ay titingnan niya sa pamagitan ng yan ba ay regla o hindi, sa pamagitan ng amoy, sa pamagitan ng kulay. Dahil lang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Fatima bintu Abi Hubaysh, idha kana damul hayd fa innahu aswad yu'raf fa amsiki anis salati fa idha kana al-akhar fa tawaddai wa salli fa inma huwa irqun. Ang dugo ng regla, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay itim na nalalaman, at kung sakali na ito ay itim na dugo, ay huwag kang magsasala. Pero kung hindi, ay magudu ka, magsala ka dahil ito ay sakit. Yun ay kung alam mo ang dugo ng regla at hindi regla. Kung mahirap mong alamin, so dito, pangatlo, ay susundin niya kung ano po yung pinakamahabang regla po ng kababaihan at kung saan po tumutugma sa maraming kababaihan sa lugar niya. So, 6 hanggang 7 araw po ang regla na susundin niya, buwan-buwan. So, susundin niya po yung karamihan mula sa kanyang kamag-anak. Halimbawa, karamihan sa kanyang kamag-anak na babae ay every first week of month, yun ang kanilang regla. So, sasabay siya sa kanila, every first week of month, 6 to 7 days, hindi siya magsasala. Dahil ikukonsider yun na regla niya kung sakali na hindi napuputol ang kanyang regla. So hanggang dito na lamang mga kapatid, natapos na po natin ang pintuan po ng tahara o babut tahara o kadalisayan. Sana po ay marami po tayong napulot sa mga nakaraan tinalakay natin. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.